Tada! We're done! So, ito na po ang ating finished product. So, nilagyan ko po siya ng numbering. Ito po ay number 1, number 2, and number 3. Itong number 1, meron ako nilagay na Hello beloveds! Bago natin simulan ang ating procedure, isa-isahin muna natin ang mga ingredients. So, kailangan natin ng seaweeds or nori. Then, kailangan din natin ng cheese for the toppings and cream cheese and wasabi, sesame oil, and sriracha or hot sauce. Dahil dalawang flavor po yung gagawin natin. So, yung mga presyo, ipa-flashback ko na lang po sa screen. And ang ating mayonnaise, and crab stick, and sweet paprika, and onion leaves. Gagamit din tayo dito ng salt and pepper to taste. So, let's get started! So, ito po yung kauna-unahan nating procedure. First of all, nagsasaing na po ako ng sushi rice. Then, lalagyan din po natin siya ng jasmine rice vinegar or any kind of rice vinegar. Then, 2 tablespoons of sugar and 1 teaspoon of salt. Then, saka natin ilalagay ang ating rice vinegar. So, make sure na i-mix well natin maigi para matunaw ang asukal at asin. Then, saka natin ilagay sa ating rice. So, ang nilagay ko po dyan ay 3 rice. Pero mamaya, maglalagay po ako ng additional 1 rice. So, dahan-dahan po natin paghaluin para hindi madurog ang rice. So, this time, nakapaglagay na po ako ng additional 1 rice. So, inuuna natin itong ganitong procedure para manuot yung rice vinegar sa sushi rice. Okay, dahil pang negosyo ito, so ito yung binili kong aluminum. So, ang sukat niya is 7 by 9. So, ngayon naman, ipa-flatten naman natin siya sa mga aluminum. So, sa 4 cups of rice na nagawa natin, 3 aluminum box ang magagawa natin. So, pwede natin gawin itong pang negosyo. So, ang height nito is 1 inches each. Meanwhile, so, dahil nakababad na ang ating sushi rice, ngayon naman, ibibake natin saglit ang salmon. So, gagamit tayo dito ng asin at paminta and olive oil. So, huwag kayong mag-alala, naghugas po ako ng maigi ng aking kamay. So, ibibake lang po natin to for 15 to 20 minutes. So, habang nakasalang sa oven ang ating salmon, ngayon naman ang ating crab stick. So, babalatan lang natin siya 1 by 1. And, ilang piraso ba lahat to? 12 pieces, I think. So, i-scrape lang natin siya gamit ang tinidor. So, mamaya, after natin i-scrape 1 by 1, ikakat natin siya into 3 portion. So, yung iba, pag gusto makatipid, hindi na sila gumagamit ng salmon. So, itong crab stick is okay na po itong gamitin pag nagtitipid po kayo. So, after 20 minutes of baking, okay na po ang ating salmon. Then, ililipat naman natin siya sa empty bowl. So, mas maganda yung ganitong procedure kaysa babalatan muna natin siya. Sa una ko po kasing vlog, binalatan ko muna siya. Mas maganda pala pagka ganito. Mas madali. So, jaran. Tik-chak lang. Okay na agad. So, this time, hihimay-himay naman natin siya gamit ang dalawang tinidor. So, napakadali lang pong gawin itong procedure na to. Sobra. Tapos, saka na natin ilagay ang ating crab stick. So, dire-diretso na po itong procedure na to. Then, ang ating cream cheese. So, 1 box lang po yung gamit ko dito. Enough na po yan. Then, after nito, gagamit tayo ng mayonnaise. So,
Pangalawang beses ko na po itong vlog, kaya medyo gamay na. Then, sa unang vlog natin, 4 na tablespoon lang ginamit ko. Pero this time, 8. Times 2 ang ginawa ko. Pero wag po natin sosobrahan sa 8 kutsara dahil nakakaumay pag sobrang daming mayonnaise. So, yun po yung isa sa tip ko. So, ang sarap nito. Napakasarap. Sana magawa nyo rin po ito dahil napakadali lang gawin. Then, ang ating wasabi. And, ang sesame oil. So, check the description box below. Ilalagay ko po yung complete list of ingredients. Then, ang ating onion leaves. So, sa onion leaves, lahat-lahat is 1 cup yung ginamit ko. So, napakasarap nitong recipe na to. At napakadali lang gawin. Kaya napakagandang gawing business kasi patok na patok po ito. Pag may handaan, handahan, birthdayhan, or on the go, halimbawa ikaw ay leave out caregiver or nasa office. So, napakadali lang gawin ito. Then, ang ating salt. Naglagay po ako ng salt and pepper. Then, halu-haluin lang natin siya. By the way, 2 recipe po yung gagawin natin. Isang spicy and isang ordinary. Pero mamaya na tayo maglalagay ng hot sauce sa toppings. So, itong palaman or itong mixture na ginagawa natin, as is na po yan. Hindi tayo maglalagay ng hot sauce. A few inches later. So, dahil walang Asian store na pwedeng bilhan ng porikake dito sa Israel, gumawa na lang po ako ng substitute. So, ito po yung ibig sabihin ng porikake. Japanese, rice seasoning. So, dahil wala tayo, gagawa na lang po ako ng substitute. So, nakalagay naman doon, ang porikake ay galing lang naman siya sa seaweed and sesame seeds. Yung iba, hindi na natin kailangan. Okay, ito na ang ating batch 1. So, maglalagay muna tayo ng chili flakes. Then, isunod natin ang sesame seeds. Then, saka tayo maglagay ng ating salmon mixture. So, ulitin ko, kung halimbawa wala po tayong budget, pwede po tayong gumamit ng crab stick only. So, yung crab stick ay 7 shekel only. And yung salmon, gumastos po tayo dun ng 45 shekel. Gawa ng kalahating kilo po kasi yun. So, kung gusto natin makatipid, so, pwede natin skip yung salmon. Then, crab stick lang yung gamitin natin. So, dahil wala tayong porikake, itong seaweeds ang gagamitin natin for the toppings. And, sunod natin ang onion leaves. And, ang cheese. Any kind of cheese, pwede natin gamitin. Then, this time naman, maglalagay na tayo ng mayonnaise. So, ulitin ko, wag po masyadong sobrahan ng mayonnaise dahil nakakaumay po yan pag sobrang dami. So, dahil spicy version ito na yung isriraka or hot sauce. Maglalagay na po tayo ng hot sauce. Yan, sobrang tapang po yung hot sauce na yan. Sobra. So, diyan, okay na ang ating first batch. So, this time, ang ating second batch. So, ilalagay ko muna ang cheese. Cheese muna ang ilalagay ko sa gitna. Before natin ilagay ang ating mixture. So, at the end of the video, meron po tayong mga kaibigan na titikim nito. Sila yung makapagsabi kung masarap ba o hindi. Or kung alin sa tatlo ang pinaka masarap para sa kanila. So, make sure to watch until the end. So, kung pangnegosyo po ito, wag po natin titipirin. So, napakagandang gawing business po ito. Kung hindi lang po talaga ako busy, gagawin kong negosyo to. Kasi, ang daming may favorite ng sushi.
Lalo na nga itong baked sushi na to, gawa ng trending po kasi siya at napakadali lang gawin. So, ang sarap sanang gawin business. So, naglagay pa ako ng chili flakes and this time, naglagay pa ako ng sesame seeds. So, ngayon naman onion leaves and yung seaweeds. So, ito lang maganda dito. Kayo po yung maglalaro kung ano yung sa tingin nyo ay pinakamagandang tignan. So, dapat presentable yung kanyang toppings. So, this time naman, ang mayonnaise. Then, tada! Okay na ang ating second batch. So, ito na po yung third and last batch natin. So, ang kaibahan lang nito sa second batch is yung cheese nito, sa ibabaw ko siya nilagyan. So, tingnan natin mamaya sa final look kung ano yung mas magandang tingnan para sa mga customer. So, dahil third batch na to, i-preheat na natin ang ating oven into 200 degrees Celsius para mainit na po siya bago natin isalang ang mga baked sushi natin. So, ganun lang din po yung ating procedure. So, this time, ang ating cheese, sa ibabaw ko siya nilagyan. So, yun lang yung pagkakaiba nila ni second batch. So, i-bake lang natin to sa 10 minutes. So, napakabilis lang. Kaya dapat, bago natin isalang, make sure na mainit na yung oven. So, this time, ang ating mayonnaise, ang pinaka-final. So, tada! Ito na yung ating mga gawa natin. Then, i-bake na natin siya for 10 minutes only. Jaran! We're done! So, ito na ang ating finished product. So, nilagyan ko siya ng numbering. Ito ay number 1, number 2, number 3. Ang ibig sabihin ng mga number nila, si number 1, meron siyang hot sauce sa ibabaw. Sobrang lakas ng tama niyan, kaya kailangan isa lang. Then, itong number 2, yung cheese niya is nasa gitna. Pero, same procedure siya. Same procedure nitong pang number 3. Ang pinagkaiba lang ng dalawa, yung cheese nito, itong number 3 is nasa ibabaw. So, parang mas magandang tingnan itong number 2, no? So, bukas, kami ay pupunta ng beach ng mga kaibigan ko. Then, sila ang mag-free taste or mag-testing kung anong lasa ng mga to. Sila makapagsabi sa inyo kung masarap ba o hindi. So, pag medyo ano na siya, malamig na, kukuberan na natin siya. Then, saka na natin siya lalagay sa ref. Then, dadalhin natin ito bukas sa beach. Yan. The next day later. So, ngayon, yung binake ko kagabi, papatikim ko na sa mga hinalipad. I mean, sa mga kaibigan ko. So, ito siya. Yan. At si Simple Morena. So, try natin si Jen. Ay, ilan lang sa gitna? Dapat sa'yo. So, yan. Ayun. Oh no! Wow, sarap. So ngayon, tatanungin natin sila kung ano yung pinaka-favorite nila sa tatlo. So, ikaw, anong pinaka nagustuhan mo? Number 1. So, yung number 1. Ikaw naman, si Morena. Number 1 din. Nagkupiya lang dito. Hindi, pero talagang masarap. Kasi ito, okay ko sa mga yung mahilig sa spicy. Yan. Pero kasi ako hindi ako mahilig, so ito ang bet. So, ito yung nanalo, yung number 1. Pareho sila, number 1. Panalo din ang puto, ha? Number 2. So, then, itong puto, meron din pa akong vlog dito. So, lalagay ko na lang sa description box below. Yes.
So, dito ko na po tatapusin ang aking vlog tungkol sa baked sushi for business. So, thank you for watching. And, thank you for watching. So, sa mga hindi ko pa, sa bago ko putulin to, inuulit ko, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, don't forget to hit like muna and subscribe with the bell button para you won't miss a video. Thank you po. God bless. Best comments of the day.